Ayan na po, nag-umpisa na pong nagsialisan po mga kabida. Ito pong mga kongresista na di umano'y konektado mga kabida dito ho sa malawakang flood control scam. Ano po? Ito po yung ibinunyag po ngayon, ano, mga kabida, ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Ang bagong sensation po ngayon. Alright? Facebook sensation, mga kabida. Sa kanyang Facebook account, sinabi po ni Barsaga, mga kabida, umalis itong mga mababatas na ito dahil sa takot, ano, sa nalalapit po na malawakang kilos protesta po, mga kabida, dito ho sa ating bansa. Ano po? Bakit naman po natatakot? Ang pagkakalam ko lang po, mga kabida, yung pag-alis po, ano, fleeing is a flight of guilt, ano? 'Di ba? Now, ano ang ikinatatakot po nila, mga kabida? Kung wala lang po silang ginawa po, mga kabida, no? Kung malinis po yung kanilang konsensya po, bakit po umaalis po ng bansa, ano po? Okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong article, ano, mula sa Ang Balita Ngayon. Mga kongresista tumatakas na. Ipinahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na ilang kongresista na umano'y konektado sa kontrobersyal na flood control scam ang nagmamadali umanong umalis ng bansa sa takot sa papalapit na malawakang kilos protesta. Sa kanyang Facebook, iginiit, maraming kongresista ang tumatakas palabas ng bansa dahil sa takot sa mga darating na protesta, natatakot na sila. Several congressmen are fleeing the country in fear of the coming protest. Natatakot na sila. Ayon. So ito yung ibinunyag po, ano, ni Congressman Kiko Barsaga sa kanyang Facebook account, ano po, mga kabida, na ilang mga mambabatas po, ano, na sinasabi po nilang konektado, ano, dito sa flood control scam. Ang isa-isa na pong nagsialisan po, ano. Baka naman po nagbakasyon. Okay? Pero sabay-sabay talaga. Okay? Now, ano po ang kanilang ikinatatakot po, mga kabida, no? Okay, dito sa mga kilos protesta, kung wala lang po silang ginawa, ano, in the past, all right, kung hindi lang po sila nangurakot, bakit po sila natatakot? Ganun lang po 'yon, mga kabida, ano? Yung kilos protesta, isang exercise lang po 'yon ng karapatan po ng bawat Pilipino, ano, na ihayag yung kanyang o kanilang saloobin, ano, kanilang reklamo laban po sa gobyerno. Ano? Diba? Kung hindi ka lang apektado po dito, bakit ka po umalis? Oh. Ilan kaya yung mga mababatas po na sinabi po ni Congressman Barsaga po, mga kabida? No? Kasi, kung pagbabatayan po natin yung mga isiniwalat po, ano, ni Curly Discaya po, mga kabida, ang dami hong mga pangalan na kanyang binanggit, ano, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, ano? Okay, ang dami po yung sinabi po niya, no? Including Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Oh, see? Baka naman po, kabilang po doon si Speaker Romualdez o di kaya si Congressman Zaldico. Anyway, si Congressman Zaldico, matagal na po yung umalis sa bansa, no? Mga kabida. Nasa US na po. Kasi sabi po ni Congressman Garbin, meron daw sakit yon, ano, kaya nagpatingin po sa Amerika, no. Ito pong si Congressman Zaldico. In fact, bumaba raw yung kanya pong blood pressure, ano, mga kabida. Kaya kailangan po niyang magpatingin ng espesyalista, no, doon po sa US. Dito pala sa Pilipinas, dami naman po tayong mga espesyalistang doktor dito, ano. Bakit kailangan pa po doon sa US, mga kabida? Anyway, it's his choice, ano. Karapatan po yun, ano, ni Congressman Zaldico, mga kabida, ano po. Diba? Now, ang tanong ngayon, ito pong mga nagsialisan na mga mambabatas, kung totoo po ito, ano, mga kabida, babalik pa ba ito dito sa Pilipinas? Alright?
Kung kabilang po sila dun ho sa mga nakabenepisyo po, sa corruption po, mga kabida, sa flood control projects, talagang aalis talaga yon. Hindi na talaga ito babalik, hanggat hindi po humuhupa ito pong galit ng taong bayan, mga kabida, di ba? Hanggat hindi po humuhupa po ito, and I think hindi talaga ito humuhupa hanggat andyan pa rin ito pong mga tao na sinasabi po na source ng korupsyon, mga kabida. Diba? May mga panawagan po na umalis na po, bumaba na sa pwesto. May binanggit na silang pangalan eh. Ito pong si Speaker Romualdez. Pero sabi po ni dating Congressman Ace Barbers, yung kanyang spokesperson, hindi raw ito bababa sa pwesto, mga kabida. What for? Ang dami parang mga mamabatas na sumusuporta sa kanya, In fact, may renewed commitment daw itong mga mamabatas po, sa meeting po nila, mga kabida, with party leaders and members of the majority bloc dyan po sa House of Representatives. Renewing their commitment to support Speaker Martin Romualdez, mga kabida, bilang kanilang leader dyan po sa House of Representatives. So, what's the reason na bababa po ito sa pwesto? Yung kanyang mandato po, mga kabida, relies on the support of the majority, diyan po sa House of Representatives. Okay? Actually, pakapalan na lang po ito, mga kabida. kagaya ng sinabi ko po, iba ang Pilipinas kung ikukumpara po natin sa ibang bansa. Okay? Yung mga mambabatas po doon, yung mga politiko po doon, mga kabida, meron pong delikadesa. Pero dito sa atin, wala. Okay? Pakapalan po ng mukha, kapit tuko, mga kabida, Diba? Hanggat meron pang ibubuga, mga kabida, hindi talaga ito aalis. Okay? Aalis lang po ito kung ito po ay wala na pong choice. Yun yung mga politiko po natin sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa po, mga kabida, mataas yung kanila pong tingin po sa delikadesa po. Kahit lang po katiting na aligasyon lang po laban sa kanila doon, yun. Bababa na po sa pwesto, po. Ang iba magsisuicide po, mga kabida. Ganun katindi, yung binavalue po nila ito pong delikadesa, reputasyon, Pero dito sa Pilipinas, pakapalan po, Kahit na po booking na po, mga kabida, yun. Nananatili pa rin sa pwesto. Okay? Kapit tuko. Yun yung mga politiko po natin. Ewan ko ba kung ito po ba ay karakteristik po ng mga Pilipino, O nasa tao po yun, mga kabida. Okay? So, abangan na lang po natin to, sa darating na mga araw. I'm sure, itong mga kilos protesta po, mga kabida, ay hindi lang po ito sa ngayon, Ito tuloy-tuloy na po ito, Hanggat hindi po nakikita ng mga Pilipino na meron pong pagbabago, meron pong ginawa ang gobyerno, mga kabida, para masawata itong korupsyon sa Pilipinas at mapanagot ito pong mga taong nasa likod po, ng pagnanakaw, mga kabida, sa pera po ng taong bayan. Alright? Ito, simula na po na magalit ito pong mga Pilipino. Pero I think, para sa akin, malabo pa po. Malayo pa po yung dapat nating asikasuhin dito, mga kabida. Yung sinasabi po nilang, this is now the beginning, sa pagbabago ho, ng liderato sa Pilipinas, malabo pa po yun. Kasi sa tingin ko po, hindi po united po ang mga Pilipino. Kanya-kanyang kilos, mga kabida, hindi ho yung isahang kilos lang po. Okay? Kanya-kanyang rally. Tingnan nyo, last Saturday,
merong kilos protesta. Iba yung nanguna po doon, ano, mga kabida. Yung September 21, iba na naman pong rally ang makikita po natin. At itong rally na ito ay organisado po ito, mga kabida, no, ng Pinklawan. O, di ba? Kanya-kanyang rally. May Pinklawan, may DDS, may Pulahan, ano. Okay, pero iisa lang po yung kanila pong goal dito, ano, labanan ang korupsyon. Whereas kung nagkaisa po itong tatlong grupo po, mga kabida, maganda sana, ano. Pero wala kanya-kanya. Kaya nga, ang tingin ko po dito, hindi pa tayo handa, ano, para sa isang malawakang revolusyon. Alright? Laban po sa korupsyon, mga kabida. At posibleng hindi po ito magtatagumpay, ano, hanggang kilos protesta lang po, mga kabida, ano. Kasi gaya na sinabi ko po kanina, watak-watak po tayo, ano, kanya-kanya, divided ang mga Pilipino. Kahit po iisa lang po yung goal, pero kanya-kanya po, ano, ayaw hong mahaluan po ng ibang grupo, ano, mga kabida. Paano yan? Diba? So, let's pray the Philippines. Okay? May God bless the Philippines, mga kabida, ano? Sa mga nangyayari ngayon, ano, sa Pilipinas. Sana po, magising na po ang mga Pilipino. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.